Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku matindi. Ito mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo. Bago aristuhin, itong si Senyor Aguila, si Mamerto Galaneda at iba pa nila kasamaan. Naku po, manggigigil kayo dito sa video na ito. Magagalit kayo dito sa video na ito. Lantaran, panluloko, kasinungalingan sa taong bayan ang ginagawa dito ng mga kulto na ito. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panuorin ng kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong panuorin mga kaibigan. Senyor Aguila, kayo ba ay pinalipat nyo yung mga nakalibing na baby dun sa libingan nila? Ipinalipat ninyo ba dun sa ibang libingan? Pinagawa nyo ba yun sa mga Aguila? Hindi po, wala po. So, bakit po ginawa yun ng mga Aguila? Wala pong ginawa yung mga Aguila. No, sir. Mr. Chair, may physical evidence. Dahil yung in-exhume at DNA test ng NBI ay dun na sa bagong libingan ng mga baby. Kaya nga, bagong libingan yun, nilipat. Sabi nga ni Mamert Galaneda na humingi sila ng pa-permit sa barangay na gawing extension yung lilipatan na tapos ngayon didinay ka na hindi nilipat. Nilipat ng mga Aguila yun, yung mga nakalibing doon. Di ba? By whose orders? Ang makatubag na Your Honor ang tagtungod o sa gazoy tinuod nga nahitabo. Hindi nga makatubag ang tagtungod. Ang tagtungod nga, doon nila nilibing sa unang libingan. Ngayon, nilipat na doon. Dahil gumawa kayo ng bagong libingan. Yun nga. So, sino nag-order na ilipat? Si Mamerto Galaneda na naman. Wala pong nag-order. Wala nag-order. So, anong ginawa ng mga Aguila? Bakit nilipat doon yung mga libingan? Mamerto Galaneda, please help your President. Your Honor, ito lang ang narinig ko kasi ang sabi ko hindi ako very active as far as operations dahil sa karamdaman ko. Ang narinig ko na yung unang namatay ng bata doon, I don't know, I think it was 1920 at 2020, walang malibingan. Ang parent, ang mother o ang father, ayaw nila na ilibing doon kasi malayo. Sabi nila, yun ang narinig ko, sabi nila, pwede ba doon muna namin ilibing kung saan temporarily? Pero sabi, ang narinig ko, saan? Sino magpalibing even if it's temporary? Ang nalaman ko, mayroong isang tao na may pangalan na Juanito Artigo, napayag siya, basta temporary lang kasi naghahanap sila ng sementeryo. That was in fact, that was our objective at the beginning, where to bury. So siguro, nauna na libing yan, hindi ko na alam kung marami pang naglibing doon until after there was a new cemetery. Kaya nga siguro nilipat nila doon sa bagong cemetery na annex cemetery ng Barangay Siring. Kung sino naglipat? Siguro, hindi ko alam, Mr. Senator. Bakit hindi mo alam na uniform paggagawa ng sementeryo? Pinuntahan ko mismo. Uniform ang pagkagawa, pati mga cross, uniform. Pagkasulat ng cross, uniform. Was that kanya-kanyang lipat? Maski ako, Senator, hindi ako napunta sa cemetery na yan. Hindi ako nakapunta. I don't know what's happening there. Maski pag lakad ko, somebody is assisting me. Maski pagkain ko, somebody is assisting me. Alam ko, hindi ka makapunta doon dahil pumunta ako doon, napakahirap puntahan yun. Pababa, tapos pag balik mo, paakyat na naman.
Mahirap puntahan yun, hindi ka makapunta doon. Pero yung authority ba, paglipat ba, bakit nilipat doon ang mga nilibing? Siguro po yung yung mga cross na pareho ang disenyo. Kasi meron kaming kasi tulungan kami. Originally our association is ang main objective is agricultural production, construction of residential houses and burial services. So isa lang gumawa ng cross, isa lang gumawa ng grupo ng kabaong. Kaya nga uniform yan. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator So Risa. sino po ang nag-iisang gumagawa ng krus at nag-iisang gumagawa ng kabaong? Hindi ko po alam pero mayroon kaming team diyan na gumagawa. Sino pong team yun? Hindi ko alam po kung Madam Senator kung basta may team kami na kasi bayanihan yan tulong-tulong. So Mr. Chair, Mga carpenters. pirasong sagot. May team pero hindi alam kung sino. Pero sila yung team na nag-iisang gumagawa ng mga uniform na krus at uniform na kabaong. Senyor Aguila, yung sabi ni Sir Randolph, yung mga Aguila ang naglipat ng mga bangkay ng mga bata dun sa bagong sementeryo. So, yung mga Aguila, pinangalan sa Senyor Aguila. Tama po? Ano po, pagkalinaw. Ang mga Aguila, nagngangalang pangang Army of God, ay army ni Aguila. Pinangalan nga kay Senyor Aguila, sila ay mga Aguila. So, nung inilipat nila yung mga bangkay ng mga baby mula sa kanilang mga original na libingan, dun sa bagong libingan, so, yung Aguila, si Senyor Aguila ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Hindi po. Sino nag-utos sa kanila na Wala gawin pong iyon? nilipat na No, sorry po, Mr. Chair. Yun na nga, sinabi na namin pareho, Anong nilipat? may physical evidence na ilipat na nga po dun sa bagong nilipat? libingan. Eleksyon nga ng NBI doon sa nilipatan eh. Yung sagot mo, Jerry, klaruhin mo yung sagot mo. hindi ko po alam yan, Your Honor. Ikaw ang presidente, hindi mo alam. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. So, Mr. Chair, ang punto ko lang si Senyor Aguila ay Senyor Aguila. Yung mga Aguila ay Aguila. So, obviously, sila yung hukbo ng Aguila, ng Senyor Aguila. At wala rin namang hukbo na gagawa ng ganyan, maglilipat ng mga bangkay ng baby na uniforme ang mga kabaong, uniforme ang mga krus dahil may iisang team na gumagawa na hindi sa utos ng Aguila. Otherwise, anong klaseng hukbo yun? Wala namang National Police na hindi sumusunod sa Director General. Walang Armed Forces na hindi sumusunod sa Chief of Staff. Ganon din ang mga Aguila sa relasyon sa Senyor Aguila. And dagdag na impormasyon, Mr. Chair, kung gusto pong mag-comment ang mga opisyal ng SBSI dito, yung sabi ng informant ko, madami pong matatanda na nakalibing din sa Barangay Siring Cemetery. Pero ayaw ng mga SBSI leaders di umano ilibing ang mga babies doon dahil malalaman na super dami babies ang namamatay. Okay, alright. Yan po mga kaibigan ng video na pinanood ko sa inyo. Naganap po yan ilang minuto bago sila arestuhin diyan sa sinitiring mga kaibigan. Nago po! Matindi, diba? Talagang lantaran ang pagsisinungaling. Diretsahan ang pagsisinungaling diyan sa Senado. At siyempre, sa taong bayan ay grabe ang pagsisinungaling na ito. Dito pa lang na may kaharap sila na mga senador nakaharap sa camera ay nagagawa po nilang magsinungaling para lang maisalba nila ang kanilang mga sarili. Diba? How come na sila lang ang nandiyan sa kapihan at sila lang ang nakakaalam ng kanilang ginagawa bilang kulto, ay siyempre mas matindi pa diyan ng mga ginagawa po nila sa kapwa-tao. Sabi nga, itong puti ay kayang-kayang gawin na pula nitong matandang si Mamerto Galaneda. Paunawa lang po, ang lahat po ng matatanda ay ginagalang natin at tayo po ay lahat papunta diyan. But ang punto, di vista po natin dito. Hindi porke matanda ka,
is excuse kapag ikaw nga po ay nakagawa ng kaso, bagkos diyan po sa katauhan ni Ma'am Merto Galaneda ay hindi po excuse dito ang katandaan para na sa ganun ay bigyan po natin ng public opinion ang kanyang kalukuhan bilang isang matanda na wala pong tinandaan, mga kaibigan. Maliwanag po sa ruling ng video na yan na ang puti ay ginagawa niyang pula. Subalit hindi ho nakalusot. Diyan po sa Senate hearing. That's why nandun po sila ngayon. Zaika nga po in BI Bilibid Prison. Sama-sama ho sila nakakulong. Itong mga membro ng kulto sa pangunguna ni Senyor Aguila, Ma'am Merto Galaneda at iba pa po nilang kasamahan. Nako po, malapit ang Pasko. Ilang tulog na lang po. Subalit, nako po, napakaraming Pasko ang pagdadaanan po nila sa loob ng Bilibid Prison sa kulungan. Hindi na po sila makakapagpasko dito po sa labas ng kulungan dahil magbabatayo tayo sa matitibay na ebidensya ay darating po ang sukdulan na kapag ito na hinatulan ng beyond reasonable doubt guilty sa kaso na sinampa sa kanila ay hindi na po sila makakalabas ng kulungan. Diyan na po sila tatanda. At siyempre, yung matatanda na ay diyan na po aabutan na ika nga po ay walang hininga. Ay, yun po ang katotohanan. Dahil yun po ang sinasabi ko. Kung ikaw ay 70 years old, mahatulang ka ng life sentence habang buhay na pagkabilanggo, siyempre, hindi na tayo magpaka-ipokrito. Diyan ka na po. Ika nga po ay mawawala ng buhay sa ika nga po ay kulungan. Eh, deserve naman. Pagbabayad ng ika nga po ay nagawa nyong mga kasalanan sa kaawa-awa nyong mga biktima. Nako po, kumusta na kaya? Diyan ho sila sa kulungan. Marami-rami sila dyan magkakasama. Ay, may nakuha akong impormasyon. Ito daw, di umano, si Senyor Aguila at si Ma'am Merto Galaneda ay grabe ang iyak diyan sa kulungan. Diyos me, Totoo, may nakuha po tayong informasyon ganyan. Uulitin ko, Ma'am Merto Galaneda at Senyor Aguila ay grabe ang iyak. Talagang ayaw tumigil kay iyak nung unang gabi diyan po sa kulungan. Nagsasabay din, dalawang umiyak kay. Talagang ang lalakas ng boses pag umiiyak. Alam niyo, may kaibigan mo ako diyan sa NBI. But pero, sa punto pong iyan, ay gagawa po tayo ng baraan para maihatid ko sa inyo itong impormasyon na nakarating sa akin na ika nga po pag-iyak nitong sabay na napakalakas umiyak nung unang gabi sa kulungan, Ma'am Merto Galaneda at Senyor Aguila. Ba't yung iba nilang kasamahan daw ay tahimik lang nasa isang lugar, nakaupo at ika nga po wari nagsisisi. Kunwari lang nagsisisi yun, mga kaibigan. Maraming salamat po at abang-abang po tayo. At kung makukuha po natin ang mga ika nga po ibang update dito tungkol diyan na habang sila ay nakakulong, ay pilit ko pong ibibigay sa inyo, mga kaibigan, na sa ganun po malaman nyo po ang latest update dito sa mga kultong siraulo na ito. Pagpalain po tayo lahat diyan po sa comment section. Huwag po kayong mahiya, matakot magbigay ng public opinion. At sabay-sabay po natin i-like ang video nito. Palakpakan!